Hello everyone! Welcome sa aking channel. Ako si Sir Franco, ang inyong online teacher at sa channel na ito ay gagawa tayo ng iba't ibang discussion videos para matulungan ang mga mag-aaral na mas maintindihan ang kanilang mga lessons sa Strengthened Senior High School. Kung ikaw ay isang estudyante na gustong mag-review o isang guro na naghahanap ng additional learning materials, sana ay makatulong ang mga videos na ito sa inyong pag-aaral at pagtuturo. Dito sa channel na ito, gagawin nating mas simple, mas malinaw, at mas engaging ang iba't ibang academic topics. So without further ado, what's up mga kaguro at mga mag-aaral? Welcome sa ating unang lesson sa General Science. At ang ating lesson number 1 is about physics in daily life. Madalas nating marinig na mahirap ang physics. Puro formula, puro computation, pero ang totoo, araw-araw natin itong ginagamit. From the moment you wake up hanggang matulog ka ulit, physics is at work all around you. Today, let's discover how physics makes our daily life easier, safer, and more enjoyable. Pwedeng gamitin ito ng mga teachers sa paggawa ng kanilang lesson plan. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang may uugnay mo na ang physics sa mga bagay na araw-araw mong ginagawa, sa bahay, sa trabaho, sa sports, at kahit sa paglilibang. Physics in real-life scenarios. Simulan natin ang ating aralin sa isang tanong. What saved them? There are different situations assigned for each group. Hindi lang ito tungkol sa mga aksidente, kundi kung bakit may nasagip at naprotektahan. Group 1, a biker loses control and falls off the bike but is wearing a helmet. 2, a person slips on a wet floor but avoids injury because of the elbow and knee pads. Group 3, a car crashes into a wall but airbags deploy and protect the driver. 4, a gymnast falls during practice but lands on a cushioned mat. 5. A child jumps off a trampoline and hits the safety net instead of the ground. Ano ang pagkakapare-pareho nila? Hindi ito swerte. Physics mismo ang umaaksyon para protektahan tayo. Safety is not accidental. It is designed using physics. These protective tools work because of concepts like force, impulse, momentum, and energy absorption. Dito natin makikita na ang physics ay hindi lang theory. Ito ay nagliligtas din ng buhay. Let's analyze each given scenario earlier. First situation, a biker loses control and falls off the bike but is wearing a helmet. Kapag bumagsak ang biker, malaki ang puwersang nararanasan ng ulo. Pero dahil may helmet siya, mas tumatagal ang stopping time ng ulo. Kapag mas mahaba ang stopping time, mas maliit ang puwersa. Ito ang tinatawag nating impulse. Kaya ang helmet ay hindi lang pantakip, ito ay life-saving technology gamit ang physics. For Group 2, a person slips on a wet floor but avoids injury due to elbow and knee pads. Kapag walang pads, diretso sa buto ang impact. Pero ang padding ay nag-absorb ng energy. Mas malawak ang surface area, mas kaunti ang pressure. Kaya kahit bumagsak, mas kaunti ang pinsala. And it applies the concept of force distribution and energy absorption. For Group 3, airbags in car crash. Sa banggaan, ang katawan ay gustong magpatuloy sa paggalaw, and that is inertia. Ang airbag ay bumubukas para pahabain ang oras ng paghinto ng katawan. Ang resulta, bumababa ang force sa dibdib at sa ulo. Isa ito sa pinakamagandang application ng physics sa kaligtasan ng tao, and it applies Newton's laws. Fourth situation, gymnast and cushioned mat. Ang mat ay dinisenyo para sumipsip ng kinetic energy. Mas malambot ang surface, mas kaunti ang rebound force. Kayang-kaya mag-training ng gymnast ng ligtas. Situation 5, trampoline safety net.
Ang net ay bumabaluktot at nag-iimbak ng elastic potential energy. Dahil dito, mas dahan-dahan ang pagbaba ng mga bata. Physics ang dahilan kung bakit hindi diretso ang nagiging impact. Ngayong natuklasan na natin kung saan ba ma-apply ang physics concepts, ating pang-alalin kung saan ma-apply ang physics sa mga nangyayari sa ating paligid. Physics can be applied in motion in transportation, heat in cooking, electricity at home, and energy in sports. Physics is not confined to the classroom. It is part of our daily survival. Let's uncover physics in daily life. Where do we experience physics every day? Kahit hindi mo namamalayan, ginagamit mo na ang physics araw-araw. Pwede sa pagbibisikleta, cooking, plugging in devices, playing sports, wearing seatbelts or helmets. Ang tanong lang, naiintindihan mo ba kung paano ito gumagana? Physics in the household. Bakit umiinit ang kawali? Dahil yan sa tinatawag nating conduction. Bakit umiikot ang electric fan? Dahil ang electrical energy ay nagiging mechanical motion. Physics allows household tasks to be faster, easier, and efficient. Physics in health and safety. For example, paggamit ng helmets and pads for force absorption, thermometers for thermal expansions, and seatbelts for which applies impulse and momentum. Kapag bumagsak ka, mas mahaba ang stopping time kapag may padding. Dahil dito, mas bumababa ang pwersa na natatanggap ng katawan. Iyan ang dahilan kung bakit epektibo ang helmet at safety gears. Why do helmets reduce injury during accidents? Paano nga ba nagmagana ang helmet? Kapag bumangga ang ulo, may malaking pagbabago sa momentum. Ayon sa physics, kapag mas biglaan ang paghinto, mas malaki ang nakikreate na force. Ang helmet ay nagpapahaba ng time ng impact. Dahil dito, bumababa ang force na nararanasan ng utak at ng bungo. Bukod pa rito, ang padding ng helmet ay nag-absorb ng energy. Kaya sa halip na mapunta sa lahat ng force sa ulo, napupunta ito sa helmet material. Kaya, hindi lang ito safety accessory. Helmet is a direct application of physics saving lives. Physics in work productivity. The use of machines is not magic. The purpose of it is physics. They reduce effort, saves time, and increase productivity. Isang simpleng lever lang ay pwedeng magbuhat ng sobrang bigat. At natutuklasan pa natin yan sa ating susunod na lesson. We also use and apply physics for automation, like electric circuits and sensors. How does physics improve efficiency in machines? Ang makina ay hindi gumagawa ng milagro. Physics lang ang sikreto nito. Ang mga levers, pulleys at gears ay nagbibigay ng mechanical advantage. Ibig sabihin, mas maliit na puwersa ang kailangan para sa mabigat na trabaho. Dahil sa physics, mas mabilis, mas ligtas at mas consistent ang trabaho. Ito ang dahilan kung bakit umaandar ang industriya, pabrika at automation. Physics in leisure and entertainment. We can apply physics when we are using speakers, which produces sound waves, televisions, which apply the concept of optics and electricity, and sa mga rides, roller coasters, kinetic and potential energy. Tanong, why are roller coasters thrilling? Ito ay dahil sa palitan ng potential at kinetic energy. Mas mataas, mas maraming potential energy. Mas mabilis, mas maraming kinetic energy. At ito ay nangyayari sa mabilis na pagkakataon lamang. Bakit exciting ang roller coaster? Hindi lang ito dahil sa bilis, kundi dahil sa physics. Kapag nasa taas, maraming potential energy. Kapag pababa, nagiging kinetic energy ito. Paulit-ulit ang palitan ng energy, kaya tuloy-tuloy ang galaw. Ito rin ang principle na ginagamit sa skateboarding, biking, at kahit sa basketball trajectory.
Physics in sports, for example, the ball motion, which applies projectile motion concept, running shoes, friction, and sports gear force absorption. Question: Bakit may grip ang rubber shoes? Para tumaas ang friction at maiwasan ang pagdulas. Muli ang physics ang sikreto sa performance at safety ng athletes. Let's see how you well connected physics into real life. Answer the following questions. First, why do helmets reduce injury during accidents? 2. How does physics improve efficiency in machines? And 3. Give one example of physics in leisure or sports. Let's go back to our discussion. Physics supporting other sciences. Physics is the backbone of science. Kung walang physics, hindi natin lubos na maiintindihan ang chemistry, biology, at the universe itself. Ang physics ay ma-apply sa iba't ibang konsepto under chemistry, biology, earth science, and astronomy. Sa isa natin, physics and chemistry. Kung walang physics, hindi natin mauunawaan ang galaw ng electrons at atoms. Sa unang tingin, parang hiwalay ang chemistry at physics. Pero sa totoo lang, nakasandal ang chemistry sa physics. Ang structure ng atom, kung nasaan ang protons, neutrons at electrons ay ipinaliliwanag ng physics, lalo na ng quantum physics. Bakit nagbaban ang atoms? Dahil sa forces at energy levels ng electrons. Hindi mo fully mauunawaan ang chemical reactions kung hindi mo naiintindihan ang energy transfer at particle motion na parehong sakop ng physics. Kaya masasabi natin, physics explains the how behind chemical behavior. Physics and biology. Ang katawan ng tao ay isang biological machine na umaasa sa physics. At tulad ng makina, sumusunod ito sa laws of physics. Ang pagdaloy ng dugo ay nakabase sa pressure at fluid dynamics. Ang paggalaw ng muscles ay nakadepende sa force at energy. Ang paningin ay gumagamit ng optics, reflection at refraction of light. Kahit ang pandinig natin ay dahil sa vibration at sound waves. Ibig sabihin, life processes are powered and controlled by physics. Physics and Earth Science. Ang galaw ng lupa at atmosfera ay pinapaliwanag ng physics. Kapag lumindol, hindi lang ito random event. May physics sa likod ng paggalaw ng tectonic plates. Ang init mula sa loob ng Earth ay sanhi ng convection currents. Ang bagyo ay nabubuo dahil sa heat transfer at pressure differences. Ang alon sa dagat ay bunga ng energy transfer mula sa hangin patungo sa tubig. Walang physics, hindi natin maipapaliwanag o mahuhulaan ang natural disasters. Physics and astronomy. Even the universe follows the laws of physics. Sa labas ng Earth, physics pa rin ang namumuno. Ang pag-ikot ng planets ay dahil sa gravity. Ang nakikita nating ilaw mula sa bituin ay bunga ng electromagnetic waves. Kahit ang black holes ay pinaliliwanag gamit ang advanced physics theories. Sa madaling salita, the universe itself follows the laws of physics. Ganun pala kadami ang application ng physics hindi lang sa daily lives, kundi sa iba't ibang branches of science. Now that we are through with our discussion, let's proceed with the activities and assessment. Activity 1, Physics Spotting Challenge. Analyze the given scenarios and answer the guide questions. Tingnan natin ang mga bagay na familiar sa inyo. Hindi ito eksperimento sa laboratory, ito ay sa physics na nasa tunay na buhay. Sagutin nyo nga, anong nangyayari dito? May galaw ba? May init? May kuryente? Paano nakakatulong ang physics para gumana ito? Ang goal ng activity na ito ay iparealize sa inyo na hindi hiwalay ang physics sa araw-araw ninyong ginagawa. Second activity, safety or danger. For each situation, answer. What physics concept is involved? Is the situation safe or dangerous? Why? Hindi lang lesson ang physics, isa rin itong guide para sa kaligtasan.
Hatiin natin ang klase sa small groups at ipa-explain ang sagot, not just kung safe or danger. Here are the expected physics connection: use of helmet, force, and impulse. Pulley, mechanical advantage. Exposed wire, electricity, resistance. Fan, evaporation. Rubber shoes, friction. Kapag naiintindihan mo ang physics, mas iniiwasan mo ang aksidente. Kasi alam mo kung bakit delikado ang isang bagay. Activity 3, what if physics disappeared? Imagine a world without physics principles, then answer the given questions. Isipin ninyo, ang mundo na walang laws of motion, heat transfer, at electricity. Pag walang electricity, no gadgets. No friction, walking becomes impossible, madali tayong madudulas. No mechanics, no machines. No sound or light behavior, no communication. Makikita ninyo na ang physics ay hindi optional. Kailangan ito para gumana ang ating modernong mundo. Kaya mahalagang pag-aralan ng physics, hindi lang para pumasa, kundi para mas maintindihan ang buhay. Now let's answer the following assessment questions. 1. While riding his bike, Marco suddenly hits a rock and falls forward. He avoids serious head injury because he is wearing a helmet. Which physics principle best explains why the helmet reduces injury? C. Increased stopping time reduces force. 2. Anna sleeps on a wet floor but does not get injured because she is wearing knee pads. How do knee pads help reduce injury? C. They absorb and spread out impact energy. 3. During a car accident, airbags instantly deploy and inflate before the driver hits the steering wheel. Why are airbags effective safety devices? C. Again, they increase stopping time, therefore reducing force. 4. A gymnast practices difficult routines on a cushioned mat instead of a hard floor. Which physics concept explains why cushioned mats reduce injuries? B. Energy absorption and reduced impact force. 5. When a child jumps on a trampoline, the surface stretches before pushing the child outward. What type of energy is stored in the trampoline? C. Elastic potential energy. 6. While cooking rice, heat from the heating plate passes directly to the metal pot and then to the rice. Which mode of heat transfer is mainly involved? D. Conduction. Ang metal ay mahusay na conductor ng heat kaya nagiging pantay ang pagluluto ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit hindi plastic o kahoy ang kawali. Ang init mula sa heating plate ay dumadaloy papunta sa inner pot. Ito ang conduction, paglilipat ng init sa pamamagitan ng direct contact. Kapag naubos ang tubig, tumataas ang temperature, kaya automatic nang namamatay ang rice cooker. 7. A fan does not lower the room temperature, but people still feel cooler when it is turned on. Why does a fan make us feel cooler? C. It increases sweat evaporation. Hindi talaga pinapalamig ng fan ang hangin. Ang pinapalamig nito ang tao. Pinapabilis ng hangin ang evaporation ng pawis, kaya mas malamig ang pakiramdam. 8. A pulley system is used on a construction site to lift heavy materials more easily. How does a pulley make work more efficient? B. It changes the direction of force. Ang pulley ay hindi nagpapagaan ng bigat, ngunit binabago nito ang direksyon ng puwersa. Mas komportable at kontrolado na ngayon ang pagbubuhat. 9. As a roller coaster climbs to the top of a hill, it moves slowly. As it goes down, it speeds up rapidly. Which statement best explains this motion? C. Potential energy is converted to kinetic energy.
Sa taas, potential energy. Sa pababa, kinetic energy. Paulit-ulit akong nagpapalit kaya perfectong example ito ng energy transformation. Then, at home, one light bulb stops working but the other lights remain on. What does this tell us about the circuit used? D. It is a parallel circuit. Sa series circuit, iisa lang ang dalawin ng kuryente. Kapag naputol ang isa, titigil ang lahat. Pero sa parallel circuit, may sariling path kaya ginagamit ito sa bahay. For your reflection, answer the following questions. Remember, physics is not just about equations on paper, it is the science that helps us live smarter, safer, and better. What would life be without the physics? Kung walang physics, walang kuryente, walang sasakyan, walang gadgets, at walang modern medicine. Hindi natin maiintindihan ang init, lamig, ilaw, tunog, at galaw. Ibig sabihin, pabalik tayo sa primitive at unsafe na pamumuhay. Physics is what makes modern life possible. How does understanding physics improve safety, efficiency, and functionality? Kapag naiintindihan natin ang physics, mas nagiging maingat at matalino tayo sa paggamit ng mga tools at devices. Mas ligtas ang mga sasakyan, mas efficient ang appliances, at mas functional ang machines dahil sa tamang application ng physics principles. Knowledge leads to better design and better decisions. And for the last reflection question, why is it important to continue studying physics? Ang physics ay patuloy na umuunlad. Kasama nito ang bagong teknolohiya, renewable energy, AI, space exploration, at advanced medicine. Kung titigil tayong mag-aral ng physics, titigil din ang innovation. Learning physics today means building a smarter, safer, and more sustainable future. And that's it for our discussion about physics in daily life. Remember, physics explains how the world works and helps us design a better one. Once you start seeing physics in daily life, you'll realize hindi pala ito mahirap. Isa pala itong kapaki-pakinabang na kaibigan. Physics is not just about equations, it is the science that makes life possible, safe, and enjoyable. Physics helps us understand the world and empowers us to improve it. Once you see physics in daily life, you'll never see the world the same way again. Para tayo na sa isang commercial ad. At dyan nagtatapos ang ating lesson para sa video na ito. Sana ay may bago kayong natutuhan at mas naging malinaw ang ating topic. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang discussion videos. Maraming salamat sa bumuo ng lesson exemplar kung saan ibinase ang ilang bahagi ng lesson na aking diniscuss sa inyo. Muli, ako si Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating lesson.